pinanood sa akin yung mga videos mo. And your videos, very loud siya, diba? Very straightforward. Yes po. Where did that come from? Where did the inspiration for that come from? Very happy yung song, yung beat, kung paano ko siya dineliver. Kasi relatable, pinagdaanan ng iba at pinagdaanan ko din. Pero, may dark side talaga yun. Yung story na yun. For example, MPL. Malibog paglaseng. Yun kasi yung meaning nun. Happy, ginawa ko siyang happy. Pero, part yun ng life ko na ilang beses ako na nagkaroon ng sexual assault dahil may lasing ka. Yes, dahil nilasing ako at dahil lasing siya. And nagkakaroon siya ng past na gano'n. Pero, ginawa ko din siyang happy kasi nung tumanda din naman ako, naging MPL din ako, di ba? Ako, pag lasing ako, grabe ko gapakin yung jowa ko. Wala ulo hanggang paa. Ginagapang mo. So, isang ganyan. Ganon. So, ganon yung story ng MPL. Then, sumunod yung Masarap na Mami, yung M&M. So, kala nila nagpapasexy lang yung mami. Pero it's about insecurities na mga mommies na, lalo yung mga postpartum, ganun siya. So, ginawa ko lang siya na kung papaano yung way ko kasi very vulgar ako. And gusto ko nagpapasexy ako, papansin ako, epal ako. Kaya, yung story na. Papansin, epal. Parang hindi, you just really want to shine. Yes. Diba? Ako, kung paano ako, ganun po siya. You just want to take up space, basically. And you just want to express who you are. Yes, gusto ko talagang i-express yung story ko, yung ako. Kung mapansin man nila na parang may sayad ako, na parang kakaiba ako sa ibang gumagawa, eto ako. And alam ko marami din ganito. Oo naman. Marami din ganito. Hindi lang talaga lumalabas o hindi lang ipinapakita. Pero maraming ganito. Pero ang ganda nung sinabi mong kwento, no? Nung malibog paglasing, which is true. Yes. Madaming nangyayaring sexual assault, Opo. diba? Rape, dahil sa alak, Yes. na hindi na pinapansin. Yes. Lalo na yung pagkagising. Tapos, madami akong nakakausap na ano ba yung nangyari sa akin? Opo. Hindi na nila maintindihan, hindi nila maproseso. Tapos iniisip nila na, ay, ginusto ko naman, pero hindi talaga. Tapos karamihan pa sa mga ganyan yung pag kumalma na yung alak, ang sasabihin pa sa'yo, pasensya ka na, lasing lang ako. Oo, na hindi naman siya justification, Opo. di ba? Opo. At ang matindi dyan, wala din maniniwala sa'yo kasi nakainom ka rin. Baka ano ka lang din. Baka sigurado ka ba? Lasing ka din eh. Parang ganon. So, kina-question sila. Tapos lalo na kapag yun, nakipag-inuman ka sa mga lalaki bilang babae, bakit ka nakipag-inuman sa kanila? Diba? Tapos ikaw yung sisisihin na hindi naman talaga dapat. Yes, yes. Kasi parang, hindi ka mati ng babae, ba't ka sumama? Kaladgarin ka rin kasi, nang hanap mo, ganun yung nangyayari. Yun yung dark side niya. Pero kung sa positive side, is marami pong taong ganun, yun ang realidad. Marami talagang malibog paglasing. Ewan ko, effect ng alak. Hindi ko nilalahat, pero madaming ganun. Yung tipo ko na yung lalaki, di ba? Inuman, hindi naman maganda yung babae. Iba'y gaganda talaga sa paningin mo talaga. Magiging Diyos na talaga yun, promise. Beer goggles ka. Binaan talaga yan. Yan talaga siya. Kaya, saka relatable, kaya nga maraming one night stand. Oo. Diba? Pero yun nga, ulitin natin, no? Na hindi siya justification Yes. para pilitin ang isang babae or para makipag-sex sa isang tao na lasing din, na hindi naman alam yung ginagawa. Parang ganon, di ba? And of course, syempre warning yun. Alam mo yung magtira ka para sa sarili mo, huwag mo ilagay yung sarili mo sa ganong sitwasyon. Di ba? At saka pangatlo, tawag dito, kilalanin mo muna yung taong kasama mo. Totoo. Diba? Malawak talaga yung kantang yun eh. Pero straightforward siya. Kasi marami nga ding klase ng tao, hindi actually lalaki. Kasi may part na kanto agad, di na kailangan ng ligaw. Kasi may mga ganun talaga na meron naman talaga. Also, experience, they enjoy the experience ng no strings attached. Tara lang, shot lang, go out ako dyan. Ganun, may mga ganung klase din ng babae. So, malawak po siyang ganun. Oo. Kaya, parang ngayong kwento mo, it makes a lot of sense, no? Na sana maintindihan ng mga nakikinig. Kasi totoo naman, madami talagang ganun. Yun yung realidad. Yes. At sana matuto tayo from that reality. Yes, tama, yes po. diba? Tapos yung isa, M&M. Yes, masarap na mami. Masarap na mami. Parang ako lang.
Yes! You Nag-sisipon are! ako. Pares tayo. Sunod ako. Diba? Masarap na mommy. Saan siya galing? Galing yun sa kasi na ako retokada ako mula ulo hanggang paa talaga. As in, lahat to, salamat, Doc, talaga yun. Salamat, Sino doktor Lord. mo? Pera naman. Doc Yapi. Yes, ay Doc Yapi. So, nagsimula nung nanganak ako, kapapanganak ko pa lang, tapos sabi ng daddy ng baby ko, parang may check kami sa Facebook nung time na yun. Pag-check namin, sabi ko, parang sabi niya kasi, uy, ang sexy Sabi niya gano'n. Sabi ko, syempre insecure. Hindi ko alam na insecure na pala ako noon. Sabi ko, sexy ang pangit naman. Gumanon ako. Tapos sabi ng ex ko, ikaw, grabe ka naman. Ikaw maganda ka nga. Pag dinabad mo naman yung t-shirt mo, lawlaw yung dede mo. Ginanon ako. So parang ako, oh my God, ang ganda-ganda ng boobs ko noon. Inanakan mo ako. So syempre, di ba? Tapos, gaganyan. Tapos magde-deflate yung boobs mo. Di ba? Tapos yung, gaplatito na yung diba? Yung nipples mo. Areola mo, alaki. So, parang nasaktan ako noon. Kaya, simula na parang gusto ko na magpagawa ng dibdib. Gusto ko lagi maging maganda. Sa isang sentence sinabi lang nung nagbago yung buhay ko doon. So, alam mo yun, at marami din akong nakilala na iba't ibang klase ng nanay na, porkit nanay na, hindi na sila ganun. Hindi na sila confident. Alam mo yon. Kailangan, kahit mommy ka pa din, may self-love. And it will reflect. Kung makikita yan physically din. Alam mo yon sa sarili na parang, naalagaan niya yung sarili niya. Kahit mommy ka na, pwede yun.